Aquarius, welcome dito sa iyong second week ng April reading. Alamin natin ano tong mga mensahe para sa iyo, yung mga dapat mong malaman or posibleng mangyayari or paparating. Don't forget to like, share, follow, subscribe sa mga bago dito. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, subscribers sa ating Facebook, mga nag-a-avail ng personal readings, at yung mga laging nag-aabang, nagkaka-appreciate ng mga readings natin. YouTube and Facebook. Thank you sa inyong appreciation and support. Divine Feminine, si Shang-O. Forgiveness, domesticity, and blooming. Okay, nakikita ko yung mga cards mo dito. Focuses about femininity, self-care, self-love, pag-aasikaso sa sarili, no? Taking care of yourself, or pagpapaganda, no? Pampering yourself. Ayan, nakikita ko dito. This is the Divine Feminine. Pwedeng you are may gagawin ka something to improve yourself, to make you feel good. Like pagpupunta sa salon, no? Mga facials, etc. Yung mga ginagawa nating mga babae. Yan, yung mga pagpapaganda. O, shopping ka ng mga bagong damit. Basta yung yung ipapamper mo, i-groom mo yung sarili mo, take care mo yung sarili mo dito. Or parang feminine energy na, ano tawag dito? Yung, having fun with your girlfriends. Lalabas kayo ng mga amiga mo, mga BFF mo, kayo mga girls, no? Yan yung mga girls night out. Or bonding sa mga kapareho mong babae. Yan. This is celebrating your, your feminine side, taking care of your needs, pampering yourself, no? At domesticity may kinalaman sa family, home, family life. Pwedeng may kinalaman to sa ikaw as a mother, kung nanay ka, or sa pamilya mo, kapatid, magulang. Pwedeng may mga importanteng bagay or kaganapan pagdating sa family. Taking care of your family, pwedeng ganun. Para kasing napipil ko dito kay Oba parang you are making sure na napo-provide mo yung yung pagmamahal, pag-aasikaso, at yung needs ng mga loved ones mo, specifically sa sa bahay, sa family, no? Okay, meron ka rin palang forgiveness card dito. So, pwedeng kung meron ka mang mga kasamaan ng loob, no? Nakatampuhan, yan. Humingi man ng sorry, hindi. Parang na lang, yung pagpapatawarin na lang or papasensyahan na lang, Forgiveness, yan. So, pwedeng yan yung mangyayari sa iba sa inyo. Magkakapatawaran kung may mga nakagalit or nakasamaan ng loob, no? Whether humingi man ng tawad yan o hindi, no? You will choose forgiveness, no? Mas pipiliin mo na lang na magpatawad, humingi man yan ng sorry or hindi. Blooming, diba? Ito nga yung Divine Feminine, So, blooming na blooming kayo ngayon. Siguro, yun na nga, sabi ko nga, tinitake care mo yung sarili mo, pinapamper mo. So, pwede ba nagpapaganda talaga kayo? No? May mga bagay kayo na ini-improve sa, sa sarili ninyo. O, sabi ko nga, pwedeng
magpapaano ka, magpapa-facial, pumunta ka sa salon, etc. Basta may mga ginagawa ka dito para magpaganda, to pamper yourself, to make you feel good and look good na rin, no? Yan. Kaya ikaw ay blooming. Kapag blooming, pwedeng hindi lang sa appearances yan, hindi lang sa itsura sa katawan. Nag-glow ka. Ibig sabihin, ikaw ay nagsha-shine ngayon. Ibig sabihin, pwedeng maganda yung mga nararanasan mo or nag-i-improve ka sa halimbawa, mas kumikinang ka ngayon pagdating sa sa trabaho. Mga ganon, hindi lang to about sa pagpapaganda or pag-i-improve ng physical na appearances, pati na rin sa sa inside, no? Kumbaga, you are blooming, glowing inside and out. O pwedeng masaya ka, blooming ngayon yung yung career mo, or blooming ngayon yung love life mo. Pwedeng ganun, no? Nagbo-bloom ka, nag-glow ka inside and out, no? Yan, ganyan kaganda yung cards nyo ngayon. Aquarius. Ganyan kakaganda ngayon. Ganyan kahaba yung hair mo ngayon. Second week. The Lovers. Uy, may Gemini energy. The Lovers, it means pagpasok sa relationship or commitment, no? Blooming talaga, pwedeng blooming ang love life mo, oh. Lumilitaw dito. At saka yan, no, blooming ka rin, successful ka with the 6 of Wands. Ikaw ay alam mo, ang ganda ng energy mo. Energy mo ngayon yung napapansin ka. Andun ka talaga sa spotlight, literal na nag-glow up ka. Huh? Glow up itong second week mo. Successful ka, masaya ka, in love, blooming. Ano pa ba masasabi ko, no? Oh, yan, no, nagmamanifest ka ng kagandahan and glowing up, success. Pwedeng attention, fame, nasa sayo yung attention, yung fame, yung papuri. Nasa sayo na lahat halos dito. Okay? So, nakikita ko na blooming ka, hindi lang sa appearances mo, blooming ka inside and out, sa nararamdaman mo, happy ka, proud ka, kontento ka, at masaya ka rin sa relationship. Ayan. No, nakikita ko nga lang dito, you have too much on your plate, no? Hindi ko alam kung napasubo ka ba dito sa 10 of Wands, kasi parang hindi mo ine-expect na ganito pala kahirap or ganito karami yung kailangan mong gawin. Okay? 10 of Wands, energy ng ng loaded. No, pwedeng iba sa inyo tambak yung gawain ninyo, trabaho, or kung ano man ito. Na nabibigatan kayo dito sa task na to. Kumbaga, kailangan tipak-tipakin yan Pwedeng pwedeng dapat may katulong ka, pero parang ikaw lang mag-isa yung dito. Nakatoka, o ikaw lang yung gagawa, kaya parang burdened ka, hirap dyan. Pero overall, you are blooming. Tingnan na muna natin love life mo kung talagang blooming. Ang ganda kasi ng mga na-manifest mo dito, Magician, no? May transformation, sa blooming, di ba? From dull to blooming, from boring to exciting. Yun yung nangyari sa'yo, Yun yung nangyari or nangyayari or mangyayari pa lang, no? Kasi itong Magician is transformation, tas may blooming ka dito, may divine feminine. So, pwedeng may mga pwedeng na-transform mo talaga yung sarili mo dito.
Physical man yan or hindi, no? May mga pagbabagong magaganda sa'yo dito. Magical na pagbabago, transformation. Okay, releasing an ex-lover, old spark. Changes talaga, oh. Pati sa love life mo may changes. Pinaubaya mo na yung dapat mo ipaubaya dito. Ayan, pwedeng iba sa inyo, binitiwan nyo na yung ex-lover ninyo, yung old spark, past person nyo na nagbibigay ng wrinkles sa inyo. Yan, siguro ang ganda ng transformation mo dito eh. Kasi nilet go mo na tong a-hole na to. No? Mas pinili mo magpaganda, mas pinili mo yung glow up kesa alam mo yun, magpatuloy kang ma-stress, magkaroon ng wrinkles dito sa past person mo na yan. Okay? Kumbaga, pinamigay mo na siya dun sa nang ahas sa kanya. Kasi may ahas dito eh. So, pwedeng nagpaahas naman tong person mo. No? At ipinaubaya mo na siya dun sa ahas. At ikaw ito ngayon, nagbo-bloom. Blooming ka ngayon, nag-glow up ka. O, diba? Ayan, no? Dumaraan ka ngayon sa pagbabago from nakaka-stress na relationship to a happy relationship. Kasi ayan eh, nakita ko dito may bago eh. So, kung hindi pa nangyayari sa iyo to, Aquarius, parating pa lang, glow up pati itong love life mo. Tama lang na ipinamigay mo na tong ex-lover mo doon sa ahas. Kasi, mas maganda tong kapalit. Dito ka nag-glow up eh. No? Dito ka naging blooming. Dito ka mas happy. Okay? Ayan yung mga energies na nakuha ko sa love life mo. Tingnan na natin yung closing messages. Eto ka ngayon, successful sa career, nag-glow up sa career, glow up pati sa love life, 'di ba? Ibig sabihin tama lang talaga yung changes na nangyari sa iyo. Tama, balato mo na lang yung ex-person mo. Tama yun na ibinalato mo siya dun sa ahas. Kasi kung talagang kung talagang sayo yan, hindi yan magpapaagaw. Hindi yan magpapaahas kahit may ahas sa paligid niya, di ba? Oh, yun. Yun. Kaya kung ano mang magaganda, glow up, na meron ngayon dito sa current situation mo or paparating sa'yo, you deserve it, di ba, Aquarius? Acceptance, the cycle of life. Ayan. May mga bagay na dapat mong tanggapin, Aquarius. Cycles. Ibig sabihin, kung merong mga cycle ngayon nangyayari sa buhay mo, ang susi dyan is acceptance. No, hindi pwedeng hindi mo tatanggapin. Kumbaga, yan ay cycle ng life na kailangan nating pagdaanan, tanggapin, harapin, whether we like it or not. No? Acceptance is the key. Courage is in the face of conflict. Ayan. So, kung may mga conflict man na pagdadaanan, or may mga mahihirap na cycle, ending, etc., cycle na pinagdadaanan, acceptance and courage yung kailangan mo. Mukhang may mga may pagsubok para sa iyo or mahihirap na sitwasyon. Ayan may binabanggit about conflict eh. So, nasa sayo na yun kung magiging yung hindi ka magpapakatatag ka, hindi magpupush through ka pa rin. No? Kailangan mo dito maging i-welcome mo itong mga changes. Tanggapin yung dapat tanggapin dito sa cycle na pinagdadaanan. And give in to your passion. May passion card ka. So, do what fuels you. Ano ba tong bagay na nagpapapump sa'yo, nagpapa-inspire sa'yo? Gawin mo yun.
Sundan mo yung passion mo, Follow your passion. You are burning with life's passion, ayan, So, keep the fire burning, ibig sabihin. Continue mo yung bagay kung naginagawa mo, kung diyan ka inspired at masaya. At kung hindi mo pa nasisimulan yan, simulan mo, Gawin mo ito. Follow your passion, So, yan yung mga messages na nakuha ko for the second week sa iyo, Aquarius. Take care. God bless. Babush.